Sa baryong Tagpuna, unang sumikat ang pangalan ni Lola Filomena Rivera, hindi bilang mayamang babae, kundi bilang batang laging nakabarot saya kahit luma at laging may ngiti habang naglalako ng gulay at kakanin sa umaga. Noon, hindi pa siya lola, si Mina lang, anak ni Inay Mirasol at Tatay Lamberto, kapatid ni Ireneo at Tarsila. Maliit ang kubo nila, may bubong na pawid na hinihipan ng amihan at sahig na fawayan na natutunog sa bawat hakbang. Anak, maaga pa, huwag mong kalimutan tong sukli, paalala ni Inay Mirasol, iniaabot ang supot na may ilang baryang kinang ng bagong araw. "Opo, Inay," sagot ni Mina, isinasabit ang bayong na puno ng sitaw, talong at singkamas. Nakasuot siya ng kupas na saya na may sinulid na ginintuan ang laylayan. Relihiyoso niyang iniingatan kahit pamaraming beses ng tinagpi-tagpi. Hindi marangya ang buhay nila. Nagtatanim si tatay ng gulay sa isang pirasong lupang hiniram lamang sa kaibigan at ang sobra sa tahanan ay inilalako ni Mina sa palengke at sa mga kapitbahay. Sanay siya sa pagtawad, sa mainit na sikat ng araw at sa bigat ng bayong na kumikiskis sa braso. "Magkano ang kakanin, iha?" tanong ni Aling Nepa, matandang suki na nagtitinda ng walis tambo. "3 piraso, 10 piso lang po." Malinamnam, gawa ni Inay. Mayabang sa kabutihang loob na sagot ni Mina. Hindi sa mayabang na paraan kundi sa galak na ipagmalaki ang gawa ng kanyang ina. "Bibigyan kita ng 15 piso, wag na ang sukli. Ang bait mong bata," sabi ni Aling Nepa. "Salamat po, pero heto po ang 5 piso. Sagot ni Mina, isiniksik ang sukli sa palad ni Aling Nepa. Sabi po ni Inay, hindi dapat sobra sa pakikipagkalakalan. Diyan pa lang, kita na kung bakit kinilala siya sa baryo. Tahimik, matulungin at mapagpakumbaba. Kapag may sumobra sa kanyang kita, may parte agad iyon sa maliit na garapon na may papel na sulat kamay, puhunan. Bawat kaskas ng baryang hinuhulog niya roon ay parang dasal na tinutupad. Hindi para yumaman agad, kundi para hindi na muli makatikim ng kumakalam na tiyan ang kanyang pamilya. "Anak," sabi ni Tatay Lamberto isang gabi, habang pinipigang maigi ang basang damit sa timba, ang pangarap parang punla. Hindi kailangan ng mamahaling lupa, sapat na ang tiyagang dinidiligan. "Magtitipid po ako, Tay," tugon ni Mina. Hawak ang garapon. "Balan araw, bibili tayo ng sariling tindahan. Hindi mo kailangang alalahanin yan ngayon," singit ni Ate Tarsila, umahabi ng banig sa sulok. "Mag-aral ka, magbasa. Yun ang puhunan na walang nalulumat." Kaya tuwing matapos ang paglako, dumaraan si Mina sa barangay Aklatan. Inuupuan ang isang upuang kahoy sa tabi ng bintana at binabasa ang mga lumang magasin tungkol sa sining, pananahi, at kaunting talambuhay ng mga taong nagsimula sa wala. Siya yung batang hindi maingay sa sala ng aklatan, ngunit ang isipan ay malayo ang lipad. Gumuguhit ng mga disenyo ng saya sa lumang notebook na may pahinang nagmumukhang tuyong dahon. Isang araw ng Sabado, pinamaan ang baryo ng masungit na ulan. Natumba ang ilang tanim at nadulas si Mang Estorio, ang panday sa kanto. Iniwan ni Mina ang bayong at tinulungan siya. "Nakakahiya sa'yo, Mina," aniya, pilay ang paa. "Walang nakakahiya sa pagtulong, Mang Torhyo," sagot ni Mina. Pinapayungan ang matanda gamit ang sarong niya. "Bukas po, dadaan ako at may dadalhin akong lugaw." Kumalat ang balita. Si Mina, ang batang naglalako, di lamang tindera, kundi sandigan ng baryo sa maliliit na abalang hindi napapansin ng matatanda. Kapag may batang umiiyak sa gilid ng tindahan, bibigyan niya ng pirasong bibingka. Kapag may nawalan ng sukli, sasalo siya ng barya mula sa garapon ng puhunan at saka uuwi sa gabing humahalik sa kanyang paa. Magbibilang uli ng natira at magdaragdag ng sipag kinabukasan. "Ano bang pangarap mo, Mina?" tanong ng guro niyang si Ma'am Salvia isang hapon. Matapos ang klase sa adult reading na sinasalihan ni Mina tuwing walang ilalako.
Simple lang po, sagot niya, nakatitig sa diagram ng isang payak na pwesto ng tindahan sa sulok ng pahina. Tindahang may bubong na yero at sahig na semento, maraming tela at mga sinulid, at isang kahong salamin para sa mga gawa ni inay, kakanin, sapatos na inaayos ni kuya at mga damit na tatahiin ko. Bakit kahong salamin? Tanong ng guro. Para makita ng lahat, sagot ni Mina na pangiti, na maganda ang kahit payak kung aalagaan. Hindi nawala ang tukso ng kapwa bata. Pulubing may bayong! Sigaw ng dalawang binatang sina Tobias at Nardo nang minsan madaanan siya malapit sa tulay. Ngunit hindi na siya umiimik. Ang tinig ng kanyang tatay ang gabay. Ang marangal na manggagawa hindi bumababa sa pangungutya. Tumingin lang siya sa ilog na kumikislap sa araw at nagpatuloy. Dumating ang pista ng barangay. Bawat pamilya'y may nakahandang ulam. Bawat kanto'y may banderitas. Si Mina, imbes na magtungo sa sayawan, naglagay ng maliit na lamesa sa harap ng kanilang kubo. May kakaning sapin-sapin, suma na may latik, at ilang gulay na bagong pitas. Kinabahan siya, papaano kung walang bumili? Pero isa-isang dumating ang mga kapitbahay. Isa pong sapin-sapin, sabi ni Aling Jovita na kilalang hindi basta-basta bumibili sa mga bata. Masarap daw, sabi ni Inay Mirasol. Tikman ko ma. Nakangiting tumango si Mina. Salamat po, libre na po ang isang tasa ng salabat. At nang maubos ang paninda, ibinuhos niya ang ilang barya sa garapon. Tumunog iyon na parang kampanang umaga, paalala na gumagalaw ang oras at may tinutubong pangarap. Nagpasalamat siya sa langit sa maliit na biyayang iyon. Kinagabihan, tahimik ang bahay. Tanging hampas ng dahon sa pawid at huni ng kuliglig ang kasama ni Mina habang hinahaplos ang laylaya ng barot saya. Binibilang niyang parang rosaryo ang mga tagpi, bawat tahi, alaala ng isang araw na hindi sumuko si inay o si tatay. Sa salamin na may basag sa gilid, tinanaw niya ang sarili, batang payat, maamong muka at mga matang determinado. At sa katahimikan ng gabing iyon, bago tuluyang pumikit, inipit ni Mina sa ilalim ng unan ang notebook na puno ng iginuhit na disenyo ng mga saya at listahan ng presyo ng gulay. Hindi pa alam ng baryo, hindi pa alam ng mundo, pero unti-unti nang binubuo ng batang naglalako na mahilig sa lumang barot saya, na masipag kahit salat, na marunong mag-ipon sa gitna ng hirap, ang kwento ng isang buhay na magiging patunay. Ang kababaang loob ay hindi kahinaan, kundi tahimik na lakas na kapag oras na maririnig ng lahat. Habang lumalaki si Filomena, lalong tumitibay ang kanyang paniniwala na darating ang araw na mababago niya ang takbo ng kanyang buhay. Sa palengke, sa mga gabing abala sa pagbibilang ng baryang iniipon, at sa mga oras ng katahimikan sa ilalim ng buwan, palaging nakaukit sa kanyang isip ang pangarap. Hindi lamang isang maliit na mesa ng paninda, kundi isang tindahan na kayang bumuhay ng pamilya. Isang araw ng taginit, habang nagbubuhat siya ng bayong ng gulay pauwi, may isang binatang nakasalubong niya. May bitbit itong mga papel na puno ng guhit at kalkulasyon, halatang galing sa paaralan. Pawisan ito, pero halatang busilak ang ngiti. Magandang hapon, iha. Baka pwedeng makiinom ng tubig? Hinal na sabi ng binata. Opo, dito lang po, tugon ni Filomena, sabay abot ng tabo ng malamig na tubig mula sa banga. Ako nga pala si Gavino, pakilala ng binata. Nag-aaral pa lang akong inhenyero, pero dito muna ako sa baryo para tumulong sa tiyuhin ko sa paggawa ng bubong at haligi. Ngumiti si Filomena. Ako naman si Mina. Filomena. Tindera ako ng gulay at kakanin. Paminsan, tumutulong din sa pagtatanim ni tatay. Doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Tuwing dumadaan si Gavino sa palengke, dumadaan din siya sa pwesto ni Filomena. Madalas niyang tawanan ang simpleng pagbebenta ng dalaga,
Alam mo, kapag nagkaroon ako ng bahay na sarili, gusto kong may haliging gawa sa abaka at kahoy. Matibay, mura at hindi basta inaamag. Sabi ni Gavino, minsang nagkukwentuhan sila. Maganda nga yan. Sagot ni Filomena, nakatitig sa mga guhit sa papel ng binata. Baka isang araw, makapagtayo rin tayo ng tindahan. Hindi lang gulay at kakanin, kundi mga bagay na pangmatagalan. Kahoy, tela o kahit anong kayang tumagal. Makalipas ang ilang taon, naging mas malapit pa sila sa isa't isa. Hindi lang pagkakaibigan ang namuo, kundi pagmamahalan. Dahil sa sipag at tiyaga, nakatapos si Gavino sa kursong inhinyero at nagsimulang magtrabaho sa bayan. Isang gabi, sa ilalim ng punong mangga sa harap ng bahay ni na Filomena, nagsalita si Gavino. "Mina," sabi niya habang hawak ang kamay ng dalaga, "hindi ko kayang ipagpatuloy ang mga pangarap ko nang hindi kasama ka. Gusto kitang makasama sa bawat gusali at tindahan na itatayo ko. Pakakasalan mo ba ako?" Namula ang pisngi ni Filomena. Nangingilin ang luha sa kanyang mata. "Oo, Gavino." Hindi ako nagdalawang isip. Nagsimula ang kanilang buhay mag-asawa sa isang payak na seremonya sa baryo. Walang magagarang kasuotan, wala ring marangyang handaan, pero puno ng kasiyahan at basbas ng komunidad. Matapos ang kasal, nagpasya silang magtayo ng maliit na negosyo, isang tindahan ng abaka at kahoy, gamit ang kaalaman ni Gavino at sipag ni Filomena. "Gavino, siguraduhin nating maayos ang puhunan natin. Ayokong basta masayang ang pinaghirapan," sabi ni Filomena habang inaayos ang mga paninda. "Walang dapat ikabahala. Ako ang gagawa ng disenyo. Ikaw ang bahala sa paninda at pag-iipon. Magiging maayos to," tugon ni Gavino. Noong una, maliit lang ang kinikita nila. Madalas silang kulang sa benta at minsan ay lugi pa. Ngunit hindi sila sumuko. Gumawa si Gavino ng magagandang mesa at upuan mula sa kahoy at abaka, habang si Filomena naman ay natutong mag-budget at mag-ipon. Bawat dagdag kita, iniipon nila para makabili ng mas maraming materyales. Nang sumunod na taon, unti-unti nang nakilala ang tindahan nila. Ang mga tao mula sa karatig baryo ay bumibili ng gamit pangbahay at materyales na gawa nila. Si Filomena ay nagkaroon ng reputasyon bilang mahusay na tindera at negosyante, habang si Gavino naman ay kilala bilang bihasang gumagawa ng matibay na kasangkapan. Dumating ang pinakamagandang biyaya sa kanila, ang kanilang unang anak, si Leticia. Naging mas inspirado si Filomena sa pag-iipon at pagnenegosyo. Para kay Leticia ito, bulong niya sa bawat baryang inilalagay sa garapon. Makaraan pa ang ilang taon, isinilang naman ang kanilang bunso, si Domingo. Sa dalawang batang ito, lalo pang lumalim ang dedikasyon ng mag-asawa. Madalas silang magpuyat, magbuhat ng kahoy at magtahi ng abaka kahit hating gabi na, para lang matiyak ang kinabukasan ng kanilang pamilya. Lumipas ang panahon at lumago ng lumago ang kanilang negosyo. Ang dating maliit na kubo ay napalitan ng tindahang may matibay na dingding at bubong na yero. Dumami ang mga parokyano at kilala na sila sa buong bayan. "Ang galing niyo talaga, Gavino at Filomena," sabi ni Kapitan Hilario minsang dumalaw. "Dati isa lang kayong simpleng pamilya, pero ngayon isa na kayong huwaran. Ang tindahan ninyo isa ng haligi ng ating baryo." Ngumiti si Filomena. Mahigpit ang hawak sa kamay ni Gavino. "Hindi po ito mangyayari kung wala ang sipag at malasakit ng asawa ko. Pero higit sa lahat kung hindi kami natutong mag-ipon at magtiwala sa bawat maliit na kita." Minsang naglalakad si Filomena sa palengke, may narinig siyang bulungan. Yan si Filomena. Dati lang naglalako ng kakanin. Ngayon, may tindahan na at kilala na ang pamilya nila. Ngumiti siya. Hindi siya nagyayabang. Alam niyang ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng tindahan o dami ng pera, kundi sa kung paano siya nanatiling mapagpakumbaba at handang tumulog sa iba. Sa mga gabing natutulog si Leticia at Domingo,
Madalas silang mag-asawa ay nag-uusap habang nakatanaw sa liwanag ng lampara. "Gavino," sabi ni Filomena, "kung anuman ang dumating, ang mahalaga, matuto ang mga anak natin na ang lahat ng bagay ay pinaghihirapan, na hindi nakukuha ang yaman sa pagmamadali." "Tama kami," nasagot ng asawa. "Ang tindahan natin hindi lang para sa ngayon, para to sa susunod pang henerasyon." At doon, unti-unting nag-ugat ang kanilang pangalan sa kasaysayan ng kanilang bayan. Hindi lamang bilang tindera at inhinyero, kundi bilang haligi ng sipag, tiyaga at pag-ibig na kayang magtulak sa kahit anong hirap tungo sa tagumpay. Mabilis ang ikot ng mga taon para kina Filomena at Gavino. Ngunit sa kabila ng kanilang pinaghirapan at pag-usad ng negosyo, dumating din ang isang pagsubok na hindi nila inasahan. Nagsimula si Gavino na makaramdam ng matinding ubo at panghihina. Unay inakala lang nilang simpleng pagod mula sa paggawa ng kahoy at abaka. Ngunit kalaunan, hindi na siya makabangon sa higaan. At kahit ang kanyang matibay na katawan ay unti-unting bumigay. Filomena, bulong ni Gavino isang gabi habang hawak ang kamay ng asawa. "Huwag kang matakot. Kung sakali man, alagaan mo ang mga bata. Turuan mo silang magpatuloy." "Hindi, Gavino." Nanginginig ang tinig ni Filomena. Halos hindi makapaniwala. "Lalakas ka pa. Marami pa tayong plano. Hindi pa tapos ang tindahan natin. Hindi pa handa ang mga bata." Ngunit sa kabila ng kanyang pag-asa, dumating ang araw na tuluyan nang bumigay ang katawan ng kanyang asawa. Sa isang umagang tahimik at malungkot, pumanaw si Gavino. Iniwan si Filomena at ang kanilang dalawang anak, si Leticia at si Domingo. Ang buong baryo ay nakiramay, ngunit walang salita ang kayang pumawi ng sakit na nadarama ni Filomena. Lumipas ang mga buwan at si Filomena ay muling bumalik sa tindahan. Kailangan niyang ipagpatuloy ang kanilang sinimulan. Hindi pwedeng huminto para ito sa kanyang mga anak. Ngunit habang si Leticia ay lumalaking responsable at matulungin, iba naman ang naging landas ng bunsong si Domingo. "Nanay," minsang wika ni Leticia, "ako na po muna ang magbabantay sa tindahan. Mag-aral na lang po muna si Domingo." Ngumiti si Filomena at hinaplos ang buhok ng kanyang panganay. "Salamat anak, pero ayokong pabayaan ni Domingo ang pag-aaral. Kailangan niya ring magsikap." Ngunit si Domingo, na laging may sama ng loob sa pagkawala ng kanyang ama, unti-unting nahulog sa maling barkada. Unay sa mga simpleng bisyo lamang, bisyo ng alak tuwing pista, pakikipagbarkada hanggang madaling araw. Ngunit di naglaon, pati ang ipon ng tindahan ay nagsimulang mabawasan. Isang gabi, nagulat si Filomena nang mapansin niyang kulang ang kita ng tindahan. "Domingo," seryosong tanong niya, "kinuha mo ba ang ilang baryang iniipon natin?" Tumingin lamang si Domingo. Iwas ang mata. "Nay, konti lang po. Kailangan ko lang may pambayad sa kaibigan. Isasauli ko rin." "Anak, hindi mo pwedeng gawin yan. Ang puhunan na ito, dugot pawis ng tama mo," mahigpit na sagot ni Filomena habang ramdam ang bigat sa dibdib. Ngunit hindi tumigil ang binata. Lalo pang lumala ang kanyang bisyo at unti-unti siyang natutong maglustay ng salapi. Ang dating masiglang Domingo ay napalitan ng binatang madalas wala sa bahay at abala sa bisyo. Samantala, si Leticia naman ay nagpasiyang mangibang lugar upang hindi maging pabigat kay Filomena. "Nay," sabi niya isang umaga habang nag-aayos ng maleta, "may alok po sa akin sa Maynila. Makakapagturo ako sa isang maliit na paaralan doon. Makakapagpadala ako ng pera para makatulong sa inyo." Nanlumo si Filomena, ngunit pinilit niyang ngumiti. "Kung yan ang desisyon mo anak, susuportahan kita. Mag-ingat ka roon, huwag mong pababayaan ang sarili mo." "Nay, huwag po kayong mag-alala. Ang bawat sahod ko para rin sa tindahan at kay Domingo." Umalis si Leticia na may mabigat na puso, ngunit dala ang pangarap na makatulong sa pamilya. Naiwan si Filomena na mag-isa, pinagsasabay ang pagiging ina at negosyante. Bawat araw ay laban para sa kanya. Nagbubukas siya ng tindahan sa madaling araw, nagbibilang ng mga paninda, nakikipag-usap sa mga suki,
at sa gabi na may nananalangin para sa pagbabago ng anak. Ngunit imbes na makuha ang suporta ng komunidad, mas madalas pa siyang maging tampulan ng tukso at tsismis. Sayang si Filomena, bulong ng ilang kababaihan sa palengke. May tindahan na nga, may mga anak pa, pero ang bunso, nabulok sa bisyo. Kung ako sa kanya, isinuho ko na yan. Paano siya makakaahon kung ang anak mismo ang nagpapabagsak sa kanya? Dagdag ng isa. Naririnig lahat iyon ni Filomena. Ngunit pinipili niyang manahimik. Sa halip na sagutin ang mga pintas, ibinubuhos niya ang lakas sa pagtatrabaho. May mga gabi na umiiyak siya ng tahimik. Ngunit kinabukasan, nakangiti na siya sa mga suki. Minsan, kinausap siya ni Kapitan Hilario. Filomena, kung gusto mo, pwede kitang tulungan na ipasok sa trabaho si Domingo. Baka doon, mailayo natin siya sa bisyo. Maraming salamat, Kapitan, sagot niya, pinipigilan ng luha. Pero sa ngayon, kailangan kong turuan si Domingo na siya mismo ang magdesisyon para sa buhay niya. Hindi ko siya pwedeng pilitin. Basta tandaan mo, andito lang ang baryo para sa'yo. Sa mga panahong iyon, natutunan ni Filomena ang higit pang tatag. Kahit na bumigat ang kanyang buhay matapos mamatay si Gavino, at kahit na ang bunsong anak ay lumihis ng landas, hindi niya tinanggal sa puso ang pananampalataya at pag-asa. Isang gabi, habang nag-iisa sa tindahan, pinagmamasdan niya ang lumang garapon ng puhunan. Hawak-hawak niya ito at bulong niya sa sarili, Gavino, ipinangako ko sa iyo na hindi ko susukuan ang mga anak natin. Kahit na anong hirap, kakayanin ko. At doon, muling tumibay ang kanyang loob. Sapagkat alam niyang hindi siya lamang isang tindera. Siya ay isang ina, isang negosyante at isang haligi ng kanilang pamilya. Isang babaeng haharap pa sa mas mabibigat na pagsubok, ngunit hindi kailanman bibitiw. Hindi kailanman sumuko si Filomena. Kahit tila ba naguunahan ang mga unos na dumating sa kanyang buhay. Ang pagkamatay ni Gavino, ang paglayo ni Leticia, at ang pagbagsak ng anak na si Domingo sa bisyo, mas pinili niyang maging matatag. Alam niya, kung bibitaw siya, tuluyan nang mawawala ang pundasyon ng kanyang pamilya. Kaya't muli siyang bumalik sa tindahan, sa halip na magpaalipin sa lungkot. Nagsimula siyang magdagdag ng mga paninda. Hindi na lamang gulay, abaka, at kahoy ang laman ng kanilang tindahan. Unti-unti, nagsimulang magkaroon ng mga tela, mula sa simpleng cotton hanggang sa mas makukulay na disenyo, na galing pa sa lungsod. Nanay, tanong ni Domingo minsang napadaan sa tindahan habang nakatambay ang mga barkada. Para saan na naman yang mga tela? Hindi ba sapat na ang dami ng gulay at kahoy dito? Ngumiti lamang si Filomena. Anak, ang negosyo dapat lumalago. Kapag isa lang ang tinitingnan ng tao, mabilis silang magsasawa. Pero kung iba-iba, lagi silang may babalikan. Tandaan mo yan. Hindi ito sineryoso ni Domingo. Ngunit para kay Filomena, bawat bagong paninda ay hakbang patungo sa mas maayos na bukas. Hindi nagtagal, nakahanap din siya ng koneksyon sa lungsod. Nakilala niya si Aling Ramira, isang negosyanteng mahilig magbenta ng mga alahas at tela sa Divisoria. Filomena, kung kaya mong kumuha ng pakyawan, mas malaki ang tubo mo. Payo ni Ramira nang minsang magkita sila sa Maynila. Pero hindi ako sanay sa mga ganyan, Aling Ramira. Dito lang ako sa baryo. Sagot ni Filomena. Mahigpit ang kapit sa kanyang bayong na may lamang ilang telang kinuha niya sa puhunan. Kung hindi ka matutong lumabas, hindi mo rin makikita ang mas malalaking oportunidad. Huwag kang matakot. Kung nakayanan mong palakihin ang tindahan mula sa wala, kakayanin mo rin ito, tugon ni Ramira. Nagpasya si Filomena na sumubok. Sa bawat biyahe sa lungsod, dala niya ang sipag at tiyaga at natutunan niyang makipag-ugnayan sa mga supplier at negosyante. Pinag-aralan niya kung paano pumili ng magagandang klase ng pela, kung alin ang mabilis maubos, at kung paano kausapin ang mga mamimili nang hindi sila nagdadalawang isip.
Unti-unting lumaki ang kanyang kita. Ang dating garapon ng bariyang halos walang laman. Ngayon ay napalitan ng maliit na kahong kahoy na puno ng nakatiklop na mga perang papel. Hindi niya iyon ipinapakita kahit kanino. Ang alam lang ng mga kapitbahay, isang simpleng tindera pa rin siya na laging nakabarot, saya, may tsinelas na halos mapudpod at isang maliit na payong na laging dala tuwing umuulan. Isang gabi, kinausap siya ni Leticia sa pamamagitan ng liham. "Nay," sulat ng kanyang anak, "narinig ko mula kay Aling Nena na dumadalas na raw ang biyahe niyo sa Maynila. Nakakatuwa pong malaman na kahit kayo'y tumatanda na, hindi kayo sumusuko. Patawad po kung hindi ako madalas makauwi, pero ipinapangako ko, balang araw, makakabawi rin ako sa inyo." Napaluha si Filomena habang binabasa ang liham. "Hindi mo kailangang bumawi, anak," bulong niya. "Sapat na hindi mo ako kinalimutan." Sa tulong ng kanyang masinsinang pag-iipon, nagpasya si Filomena na mag-invest sa lupa. Bumili siya ng maliit na lote sa gilid ng baryo. Doon siya nagtayo ng karinderya na pinauupahan niya sa mag-asawang si Berto at Amalia, na parehong mahihirap ngunit masisipag. "Lola Filomena," sabi ni Amalia, "hindi po namin akalain na may magtitiwala sa amin. Maraming salamat po. Hindi niyo lang kami binigyan ng lugar, binigyan niyo rin kami ng pag-asa." Gumiti lamang si Filomena. "Huwag niyo kong tawaging Lola Filomena. Filomena lang. Tandaan niyo, kapag marunong kayong mag-alaga ng biyaya, babalik din sa inyo ang swerte." Hindi siya tumigil doon. Ang sumunod niyang kinita ay ginamit upang bumili ng isa pang tindahan sa bayan. Hindi para siyang magpantay, kundi para paupahan sa ibang negosyante. Isa-isa, lumalaki ang kanyang mga pinagkakakitaan. Ngunit kahit dahan-dahan na siyang yumayaman, hindi niya ito ipinagyabang sa mga kapitbahay. Siya pa rin si Filomena na laging nakikitulong kapag may binyag, na nagbibigay ng kakanin tuwing may patay, at handang magpahiram ng payong kapag biglang bumuhos ang ulan. Minsan, may lumapit na kapitbahay na si Aling Crispina, kilala sa tsismis. "Filomena, narinig ko raw na may mga tindahan ka na sa bayan. Totoo ba yun?" Mumiti lamang si Filomena. "Ay nako, maliit lang yun. Basta ang mahalaga, may ikabubuhay ang mga anak ko." "Pero bakit hanggang ngayon, barot saya pa rin ang suot mo? Kung ako may tindahan na, matagal na akong nakabestida at alahas." Humalakhak si Filomena. "Hindi sukatan ng damit ang halaga ng tao, Crispina. Mas gusto ko ng simple, para walang inaasahang higit pa sa akin." Sa puso niya may lihim na paninindigan. Ang kayamanan niya ay hindi para ipagyabang, kundi para ipamana sa mga anak at apo. Hindi kailangang makita ng lahat ang kanyang pagusbong. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng tindahan, tinanong siya ni Domingo na noon ay tila unti-unti nang bumabalik sa sarili matapos magsawa sa bisyo. "Nay," wika ng binata, "paano ayo nagagawang manatiling tahimik? Alam ko pong mas malayo na ang narating ninyo kesa sa ipinapakita nyo. Pero bakit nyo tinatago?" Uminga ng malaling si Filomena. Tiningnan ng anak sa mata. "Domingo, kapag ipinakita mo agad ang lahat ng yaman, maraming taong lalapit hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa interes. Mas mabuti ng manatiling simple para alam mo kung sino ang tunay na nagmamalasakit." Napayuko si Domingo, pila natamaan ng aral. "Nay, gusto ko pong bumawi. Patawarin niyo ako." Hinaplos ni Filomena ang balikat niya. "Hindi kita kailanmang isinuko, anak. Laging may panahon para magsimulang muli." At doon, habang unti-unting nagibing mas malaki ang kanyang mga negosyo, nanatiling lihim kay Filomena ang kanyang tagumpay. Sa mata ng mga tao, isa lang siyang payak na tindera. Ngunit sa katotohanan, isa na siyang babaeng may kayamanang pinaghirapan, iniipon at pinamamahalaan ng tahimik. Isang yaman na hindi nasusukat sa ginto, kundi sa tibay ng loob at kababaang loob na hindi kailanman nawala. Paglipas ng mga dekada, umabot na si Filomena sa edad na 70.
Hindi na siya kasing sigla ng dati, ngunit ang apoy ng kanyang puso ay hindi kailanmang nawala. Malalaki na ang kanyang mga anak. Si Leticia ay nanatiling guro sa Maynila at may sariling pamilya. Samantalang si Domingo, matapos dumaan sa matinding pagsubok ng bisyo, ay natutong bumalik sa tamang landas at nagsimulang magtrabaho bilang isang mekaniko. Sa kabila ng lahat, si Filomena ay nanatiling haligi ng pamilya at ang kanyang payo at presensya ay laging hinahanap-hanap ng mga apo. Nanay, wika ni Leticia isang gabi habang nag-uusap sila sa telepono. Bakit hindi na po kayo dito tumira sa Maynila? Mahirap na pong mag-isa sa baryo. Nandito ang mga apo niyo, lalo na si Arman, palagi kayong hinahanap. Matagal na nag-isip si Filomena. Sanay na siya sa simpleng buhay sa baryo, sa hangin ng palayan at katahimikan ng gabi. Ngunit naisip din niyang dapat nang bigyan ng pagkakataon ang sarili na makasama ang mga apo sa nalalabing panahon ng kanyang buhay. Siguro na, Leticia, panahon na, sagot ni Filomena. Dadalhin ko lang ang ilang damit ko at ang mga alaala. Hindi ko na kailangan ng marami. At lumipat nga siya sa Maynila. Nanirahan siya sa isang maliit na bahay malapit kina Leticia, sapat para makasama ang mga apo kapag gusto niya, ngunit may kaunting espasyo pa rin para sa sarili. Sa lungsod, hindi nagbago ang anyo ni Filomena. Kahit na may kakayahan na siyang bumili ng magagarang damit at sapatos, nanatili pa rin siyang suot ang kanyang luma at kupas na barut, saya, at ang tsinelas na halos butas na ang talampakan. Nay, bakit po ayaw niyo na lang bumili ng bagong damit? Tanong ni Leticia, minsang nagkasama sila sa hapagkainan. Leticia, sagot ni Filomena, nakangiti. Ang tela sa katawan, mabilis maluma. Pero ang kabutihang ginagawa, yon ang hindi kumukupas. Hindi ko kailangan ng bago para maramdaman kong buo ako. Nagkatinginan ang mga apo niya at natawa, ngunit may halong paghanga, lalo na si Arman, ang pinakamatanda sa kanyang mga apo. Lola, sabi ni Arman habang niyayakap siya, kahit anong suot nyo, kayo ang pinakamahalaga sa amin. Hindi namin kayo tinitingnan sa damit nyo, kundi sa kabutihan nyo. Muling napaluha si Filomena, sapagkat madalas na ring nagiging libangan ni Filomena ang pagpunta sa mall. Hindi para mamili ng mga mamahaling bagay, kundi para lang mamasyal at magmasid. Nakaupo siya sa gilid ng isang bangko, pinapanood ang mga batang naglalaro sa arcade, mga mag-asawang naglalakad ng magkahawak kamay, at mga tindahan na kumikislap sa liwanag ng mga display. Minsang kasama niya si Arman. Tinanong siya nito, Lola, gusto niyo po bang bilhan ko kayo ng sapatos? Ang dami pong magaganda rito? Umiling si Filomena. Hindi na apo. Mas gusto kong gamitin ang pera mo para sa pag-aaral mo. Ang sapatos nasisira, pero ang kaalaman hindi. Ngunit hindi lahat ay may parehong pananaw. Kapag naglalakad si Filomena sa mall, suot ang kanyang lumang damit at tsinelas, madalas siyang tawanan at husgahan ng mga hindi nakakakilala. Tignan mo, parang pulubi, pero pumapasok sa mall na ito. Bulong ng isang dalagang naka-high heels sa kaibigan. Baka nga manghingi ng pera yan sa loob, sagot pa ng isa, sabay tawa. Naririnig lahat iyon ni Filomena, ngunit hindi siya nagagalit. Sa halip, pinipili niyang ngumiti at ipagpatuloy ang kanyang paglalakad. Alam niyang hindi siya kailanman magiging kasing kinang ng mga display sa mall, ngunit hindi rin niya kailangan iyon. Ang alam niya, sapat na ang kabutihang puso at paninindigan. Isang linggo ng umaga, pagkatapos magsimba, nagyaya si Arman na mamasyal sila sa mall. Habang naglalakad sila sa loob, napansin ni Filomena ang isang malaking tindahan ng luxury brand, puro mamahaling bag at alahas na nakadisplay sa salaming pader. Apo, wika niya, ang gaganda pala ng mga gawa rito. Hindi ko pa nakikita ng ganito kalapitan. Lola, gusto niyo pong pumasok? Tanong ni Arman.
Ngumiti lang si Filomena at tumango. Titingin lang naman, hindi naman kailangang bumili. At sabay silang pumasok sa loob. Hindi alam ni Filomena na doon magsisimula ang isang insidenteng magbabago ng lahat. Ngunit sa kabila ng lahat, kahit siya'y yumaman na, nang palihim dahil sa kanyang negosyo, hindi pa rin niya kailanman pinakita ang kanyang kayamanan. Sa kanyang mga kapitbahay sa Maynila, siya'y isang simpleng matanda lamang na mahilig magtinda ng kakanin sa gilid ng kalsada paminsan-minsan. Nagbabasa ng Biblia tuwing gabi at naglalakad sa mall nang parang walang-wala. Arman, minsan ay bulong niya habang nakaupo sila sa parke. Ang buhay ay hindi nasusukat sa anong dala mo sa bulsa. Nasusukat ito sa kung gaano ka nakapagbigay ng tulong sa iba. At doon lalong humanga ang kanyang apo sa kanya. Hindi ito ang yaman na nakikita ng tao, kundi ang kayamanang nakabaon sa kanyang pagkatao. Sa mga mata ng mundo, isa siyang matanda na tila walang-wala. Pero sa puso ng kanyang pamilya, lalo na ni Arman, siya ang pinakamayamang babae sa lahat. Dahil sa kanyang kabutihang loob, sa kanyang lakas ng loob, at sa kanyang kakayahang manatiling payak kahit gaano pa karaming ginto ang nakatago sa kanyang mga kamay. Isang maaliwalas na hapon sa Maynila, kasabay ng masayang paglalakad ng mga mamimili sa loob ng mall, nakapasok si Filomena kasama ang apo niyang si Arman. Masigla ang paligid, mga batang naglalaro sa escalator, mga magkasintahang maudalang shopping bag at mga pamilyang abala sa pagpipili ng kanilang paninda. Nakasuot pa rin si Filomena ng kanyang karaniwang barotsaya na kupas na sa tagal at ang tsinelas na halos nagmantsa na sa kasusuot. Para sa kanya, sapat na iyon. Hindi niya iniisip na kailangan niyang magbihis ng magagarang damit upang makapasok sa mall. Habang naglalakad sila sa pasilyo, napatigil siya sa harap ng isang tindahan. Ang mga ilaw ay kumikislap, tila mga bituin na nakadisenyo para lamang sa display window. Sa loob, makikita ang mga bag na may tatak ng kilalang luxury brand. Mga alahas na kumikislap sa ilalim ng maliliwanag na spotlight at mga manikang bihis na parang prinsesa. Apo, mahinang bulong ni Filomena. Ang gaganda ng mga iyan, para bang gawa para sa ibang mundo. Lola, gusto niyo bang pumasok? Tingnan lang natin, alok ni Arman. Nakangiting puno ng kasiyahan na maipadama sa kanyang lola ang karanasang makita ang loob. Oo apo, tingnan lang, hindi naman masamang tumingin. Sagot niya, may halong hiya ngunit may matinding kuryosidad. Pumasok silang dalawa sa loob ng tindahan. Ngunit sa sandaling tumapak sila sa carpet na kulay maroon. Agad napansin ng mga sales lady ang kanilang itsura. Isang matandang babae na nakabarot saya, may dala pang supot na tela mula sa palengke, at isang apo na simpleng nakapolot pantalon. Hindi nagtagal, nagsimulang magbulungan ang mga ito. Tignan mo, parang hindi naman bagay dito, bulong ng isa na ang pangalan sa nameplate ay Claudine. Ang suot pa niya parang galing Divisoria. Anong ginagawa niya dito? Sagot naman ni Rowena, sabay tawa. Napakunot ang noo ni Arman at muntik nang sumabat, ngunit pinigilan siya ng lola niya. Hayaan mo na apo, hindi natin kailangan makipagtalo, bulong ni Filomena. Lumapit sila sa isang estante ng mga alahas. Mahigit 10 minuto na tinititigan ni Filomena ang isang pares ng hikaw na pilak, kumikislap sa ilalim ng ilaw. Para sa kanya, hindi ito tungkol sa pagbili. Isa itong pagdinilay, isang alaala ng mga panahong mahilig siyang tumingin sa mga simpleng alahas sa baryo. Ngunit hindi ito ganon ang tingin ng mga sales lady. Hoy, Rowena, tingnan mo, kanina pa nakatitig, baka maya-maya sunggaban na lang niya yan, bulong ni Claudine. Medyo malakas ang boses kaya't narinig ni Arman. Agad na mula si Arman sa galit. Pasensya na po, pero bakit kayo ganyan magsalita? Lolo ko po ito. Shh, apo, sabat agad ni Filomena, sabay hawak sa kamay ng apo. Hindi kailangan ng gulo. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Lumapit ang isa pang staff, ang supervisor nilang si Clarice, nakataas ang kilay at malamig ang boses. Ma'am, anya, kung wala po kayong bibilin, baka maaari na lang kayong tumingin sa ibang tindahan.
Nakakaabala po kasi kapag matagal kayong nakatitig sa display. Napatiugil si Filomena. Kita sa kanyang mukha ang pamumula hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa hindi inaasahang pagdududa. Pasensya na po, mahinahon niyang tugon. Tinitingnan ko lang naman, wala akong balak gawin na masama. Ngunit tumawa si Claudine. Naku ma'am, maraming nagsasabi ng ganyan. Hindi po kasi lahat ng magnanakaw aamin agad. Para bang piniga ang puso ni Arman sa kanyang narinig. Hindi niya napigilang sumigaw. Ano bang pinagsasabi niyo? Lola ko po ito. Respeto naman po. Hindi niyo siya kilala. Ngunit imbes na humingi ng tawad, lalong lumala ang sitwasyon. Tinawag ni Clarice ang security guard. Kuya guard, wika niya. Pakicheck nga, kanina pa kasi nakatitig itong matanda sa mga alahas. Baka may balak. Lumapit ang guard, medyo nag-aalangan, sapagkat nakikita niyang kasama naman ni Filomena ang kanyang apo at wala itong hawak na anuman. Ma'am, baka pwede na lang po kayong lumabas para iwas gulo. Napayuko si Filomena, mahigpit na hinahawakan ang kamay ng apo. Ramdam niya ang hiya at pangungutya mula sa mga tao sa loob ng tindahan. Ang iba pang customer ay nagsimula na ring magbuluman. Tignan mo, mukhang mahirap pa. Paano nakapasok dito? Ang kapal naman ng muka, pumasok sa luxury store na parang walang pambili. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakaramdam ng matinding sakit si Filomena. Hindi dahil sa insulto sa kanyang itsura, kundi sa kawalan ng respeto ng mga taong hindi siya kilala. Hindi nila alam na sa likod ng kanyang payak na kasuotan ay isang pusong nagsumikap at nakapundar ng kayamanan na hindi nila iisiping hawak ng isang tulad niya. Humina siya ng malalim at bumulong sa apo. Apo, halika na. Hindi natin kailangan patunayan ang sarili natin sa kanila. Mas kilala tayo ng Diyos kaysa sa kahit sino dito. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, dama niya ang matinding panghihina. Habang lumalabas sila ng tindahan, ramdam ni Arman ang panginginig ng kamay ng kanyang lola. Lola, halos umiiyak na sabi ni Arman, hindi ko matanggap to. Dapat malaman nilang mali sila. Humiti si Filomena, ngunit may pait sa kanyang mata. Darating ang oras, apo. Hindi mo kailangang sumigaw para ipakita ang katotohanan. Ang katotohanan, kusa itong lumalabas kahit ipinatago. At sa mga salitang iyon, nagpatuloy silang lumabas ng tindahan. Iniwan ang mga sales lady na patuloy na nagbubulungan. Hindi nila alam na ang kanilang hinamak na matanda ay hindi lamang basta-bastang babae, kundi isa sa mga pinakamatatag at pinakamatagumpay na taong makikilala nila sa kanilang buhay. Ngunit iyon ay hindi pa nila alam, hindi pa sa sandaling iyon. Wala kang pambili rito, Lola. Magnanakaw ka lang. Malakas at mariing salita ng bantay habang marahas na hinila si Filomena palabas ng pinto ng tindahan. Malamig ang sahig na marmon na halos dumudulas ang kanyang tsinelas. Ang biglang puwersa ay nagdulot ng pagkakatumba niya sa gilid at naramdaman niyang sumayad ang kanyang tuhod sa matigas na sahig. Napaigik siya, ngunit bago pa man makabangon, narinig na niya ang mga tawa ng ilang mamimili. Pulubi yata yan. Nagkamaling pumasok sa luxury store. Biro ng isang babaeng nakapula, sabay halakhak na animoy nanunuya. Siguro inakala niyang libre lang ang mga alahas dito. Dagdag pa ng lalaking may hawak na shopping bag, sabay kuha ng cellphone upang kunan siya ng video. Habang nakahandusay si Filomena, dama niya ang sakit hindi lamang sa kanyang tuhod, kundi pati sa kanyang dangal. Hindi niya akalaing aabot sa ganito sa edad niyang 70. Matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan at tagumpay, muli siyang itinuturing na parang walang halaga. Tumayo ka na, utos ng bantay, walang pakialam sa panginginig ng kanyang mga kamay. Hinila siyang muli, ngunit dahil sa biglaang hatak, muling nawala ng balanse si Filomena at muntik ng tuluyang dumapa. Sa likod niya, maririnig ang malutong na tawa ng mga nakamasid. Ang drama ng matanda, akala mo artista. Bulong ng isang dalagang may kasamang barkada. Viral to pare, panoorin mo mamaya, i-upload ko, sabi ng isa pang lalaki habang tinutok ang cellphone sa kanya. Doon pa lamang lumabas mula sa likod ang manager ng tindahan, si Clarice, nakataas ang kilay at nakapamewang. Ang kanyang pulang lipstick ay tila mas matingkad pa kaysa sa ekspresyon ng kanyang mukha.
Ano na naman to? Malakas niyan sabi. Ikinagulat ng lahat. Bakit may pulubi rito? Hindi ba't malinaw ang puisiya natin? Walang tatambay kung hindi bibili. Ma'am, sagot ng bantay, kanina pa nakatitig sa mga alahas. Baka raw magnakaw, kaya pinalabas ko na. Lumapit si Clarice kay Filomena na nooy pilit na pinupunasan ang kanyang tuhod. Pikaw Lola, ani Clarice, malakas ang boses upang marinig ng lahat. Kung wala kang pambili, huwag ka nang pumasok. Pinapahiya mo lang ang sarili mo. Sa totoo lang, nakakahiya ka. Tingnan mo ang suot mo, barot saya at tsinelas. Hindi ito Divisoria, tandaan mo, luxury store ito. Hindi na napigilan ang ilan sa mga nakamasid at muling nagtawanan. Ang iba naman ay umiling, tila natatawa rin, ngunit pilit nagtatago. Sa gitna ng lahat ng ito, dumating si Arman, galing sa kabilang pasilyo kung saan siya bumili ng libro. Agad niyang nakita ang eksena. Ang lola niyang halos nakahiga sa sahig, pinagtatawanan ng mga tao at pinapahiya pa mismo ng manager. Lola, sigaw ni Arman, halos maiyak sa nakita. Agad siyang lumapit, tinulungan siyang tumayo at mariing tiningnan ang mga tao sa paligid. Ano bang ginagawa niyo sa kanya? Bata, wag kang makialam. Sabat ni Clarice na walang bakas ng pagsisisi. Kung lola mo siya, turuan mo siyang wag makisawsaw sa mga bagay na hindi niya kaya. Hindi siya nararapat dito. Namula ang mukha ni Arman, nanginginig ang kanyang boses. Anong ibig niyo sabihin? Hindi siya nararapat? Siya ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Pinalaki niya ang pamilya namin ng may dignidad at sipag. At kayo, pinapahiya niyo lang siya ng walang dahilan. Ngunit bago pa man makasagot si Clarice, naramdaman ni Filomena ang kamay ng kanyang apo na mahigpit na nakahawak sa kanya. Apo, mahinahon niyang sabi, huwag ka na lang makipagtalo. Ayoko ng gulo. Pero hindi na kayang pigilan ni Arman ang kanyang luha. Lola, hindi ko kayang panuorin na ginaganito kanila. Hindi nila alam kung sino ka. Hindi nila alam kung anong pinaghirapan mo. Lalong lumakas ang tawanan ng mga ilang nanunood. Ang ilan ay bulong ng bulong. Drama ng maglola. Baka ginagawang palabas para makahingi ng pera. Tingnan mo, umiiyak pa yung bata. Ang OA. Ngunit sa gitna ng mga mapangutyang salita, lumalim ang sugat sa puso ni Arman. Nakita na nanginginig ang kamay ng kanyang lola, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hiya at lungkot na muling siya'y hinusgahan sa kabila ng kanyang kabutihan. Lola, bulong ni Arman habang inaakay siya palabas. Hindi ito matatapos ng ganito. Hindi ko hahayaang ipahiya ka nila. Mumiti si Filomena kahit puno ng luha ang kanyang mga mata. Huwag mong intindihin ang kanilang panghuhusga. Ang mahalaga, alam natin ang katotohanan at darating ang araw, malalaman din nila. At sa huling sandaling iyon, habang inaalalayan siya ni Arman palabas ng tindahan, iniwan nila ang mga tao sa loob na patuloy na nagbubulungan at nagtatawanan. Hindi nila alam na ang babaeng kanilang hinamak ay may dalang bigat ng kasaysayan at yaman na higit pa sa lahat ng alahas na nasa loob ng tindahan. Ngunit sa mga mata ng kanyang apo, kitang-kita na ang susunod na mangyayari. Hindi ito ang katapusan ng kahihiyan, kundi simula ng pagbubunyag ng tunay na pagkatao ni Filomena. Habang inaalalayan ni Arman ang kanyang lola palabas ng tindahan, nagulat ang lahat nang biglang may dumating na isang matangkad na lalaki. Nakaitim na Amerikana, may dalang leather briefcase at makapal na folder. Ang kanyang presensya ay agad na nagbigay ng katahimikan sa paligid. Ang mga taong kanina'y nagbubulungan at nagtatawanan ay napahinto. Nagtanong-tanong kung sino ang bagong dating. Lola Filomena, malakas ngunit magalang na tawag ng lalaki. Nilapitan niya agad si Filomena at bahagyang yumuko bilang pagbibigay galang. Pasensya na po kung natagalan. Ako si Attorney Mervin Salcedo. Nabalitaan ko ang nangyari mula kay Arman at agad akong tumakbo rito. Nagulat si Clarice, ang manager ng tindahan, pati na rin ang mga sales lady. Abogado? Para saan pa? Ulubi lang naman ang matandang yan.
Ngunit hindi pa natatapos ang kanyang sasabihin, agad nang nagsalita si Attorney Mervin, malakas at malinaw ang tinig. Kung pulubi lang ang tingin ninyo sa kanya, aniya, sabay bukas ng folder, ipapakita ko ngayon ang katotohanan. Isa-isang inilatag ni Attorney Mervin ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa ng display, mismong sa harap ng mga alahas na kanina'y tinititigan ni Filomena. Malinaw at may pirma ng notaryo ang bawat pahina. Mga ginoo at ginang, dugtong niya. Si Ginong Filomena Rivera ay hindi isang pulubi o magnanakaw. Siya po ang rehistradong may-ari ng ilang ari-arian sa Makati at Quezon City. Narito ang titulo ng lupa sa Legazpi Village, isang commercial building sa Kamuning at 2 apartment complex sa Cubao. Lahat ay nakapangalan sa kanya. Nabulabog ang lahat ng tao sa loob ng tindahan. Ang mga mamimili na kanina'y natutuwa pa sa eksena ay napahawak sa kanilang bibig. Ang mga sales lady na nagtatawanan kanina ay napalunok, nagkatinginan at biglang natameme. Hindi po totoo yan, utal ni Clarice. Pilit pinipigilan ang kanyang kaba. Kung mayaman siya, bakit ganyan ang itsura niya? Ngumiti si Filomena, may halong pait at kababaang loob. Dahil hindi nasusukat sa damit ang halaga ng tao. Ang yaman hindi ipinapakita para purihin ng iba, kundi pinamamahalaan ng tahimik upang makatulong sa mas marami. Ngunit hindi pa doon natapos ang pagbubunyag ni Attorney Mervin. Inilabas niya ang isang makapal na dokumento na may selyo ng isang kilalang korporasyon. At higit sa lahat, patuloy niya, nais ko pong ipaalam na si Ganing Filomena Rivera ay isa sa mga silent investor ng mismong kumpanyang nagmamay-ari ng luxury store na ito. Sa madaling salita, isa siya sa mga dahilan kung bakit nakatayo ang tindahang ito ngayon. Kung wala ang kanyang puhunan, baka hindi man lang nagkaroon ng branch sa mall na ito. Parang sumabog na bomba ang sinabi ni Attorney Mervin. Ang lahat ng naroroon ay nanlaki ang mga mata. May ilan pang hindi makapaniwala at napabulong. Silent investor? Siya? Ang matandang kanina lang ay pinagtatawanan natin? Diyos ko, kung alam lang natin, paano kung siya ang may-ari ng lahat ng ito? Samantala, ang mga staff ng tindahan, si Claudine at Rowena, ay halos mapaihi sa takot. Kanina lang ay nagbibiro sila at nagbubulungan, ngunit ngayon, tila ba sila'y nanlamig at nanlumo. Hindi nila alam kung saan sila titingin o kung paano haharap kay Filomena. Si Clarice, na manager ng store, ay hindi na nakayanan ang kaba. Namutla siya, nanginginig ang tuhod at sa harap ng lahat ay napaluhod siya sa harapan ni Filomena. Pasensya na ma'am, halos umiiyak na sabi ni Clarice. Hindi po namin alam na kayo pala ang isa sa may-ari. Nagkamali po ako, nagkamali kami. Hindi makapaniwala si Arman sa kanyang nakikita. Ang lola niyang hinamak at pinahiya, ilang minuto lang ang nakakalipas. Ngayon ay sinusuyo at niluluhuran ng mga taong nanlait sa kanya. Napahigpit ang kanyang hawak sa braso ni Filomena. Lola, kita mo? Sila mismo ang nahihiya ngayon. Tahimik lamang si Filomena. Pinagmamasdan niya si Clarice na nakaluhod, pati na ang mga sales lady na hindi makatingin ng diretsyo. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Ngayon, alam niyo na, aniya, kung bakit hindi dapat humusga ng tao base lang sa nakikita niyo sa labas. Ang bawat tao ay may sariling kwento, may sariling pinaghirapan. Ang lahat ng insulto na tinanggap ko kanina, hindi para sa akin ang sakit, kundi para sa inyo. Dahil kayo mismo ang nagpababa sa sarili ninyo sa ginawa ninyo. Nagkapinginan ang mga tao. May ilan sa mga mamimili ang nagpalakpakan. Tanda ng pagsang-ayon at paghanga sa katatagan ng matanda. May mga kumuha ng video. Ngunit ngayon, hindi na iyon para pagtawanan, kundi para ibahagi ang aral ng kanyang sinabi. Habang nakaluhod si Clarice, halos manginig na ang kanyang tinig. Patawarin niyo po ako, Ma'am Filomena. Hindi ko po alam. Akala ko pulubi lang kayo. Hindi ko po sinasadya. Tumingin si Filomena sa kanya, malamig ngunit puno ng dignidad. Hindi ako galit, pero hindi rin madaling burahin ang sugat na iniwan ng mga salita at kilos ninyo.
Tandaan nyo ito, ang tunay na kayamanan ay hindi kailanman makikita sa damit o sa anyo. Kung hindi nyo ito matutunan, kahit gaano karaming alahas ang hawakan nyo, mananatili kayong dukha sa loob. Nagpatuloy ang katahimikan sa loob ng tindahan. Ang mga staff ay isa't isang yumuko, ang mga tao'y natutong tumahimik. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Filomena, ang tinawag na pulubi, ang pinagtawanan at ang halos pinalayas ay lumabas na may taas noo, hawak ang kamay ng kanyang apo. At sa bawat hakbang niyang iyon, iniwan niya ang aral na tatatak sa lahat ng nakasaksi. Huwag maliitin ang sinuman, dahil ang taong hinamak mo ngayon ay maaaring higit pa sa lahat ng inaakala mo. Makalipas lamang ang ilang oras matapos ang eskandalo sa loob ng luxury store, kumalat agad ang mga video ng pangyayari sa social media. Ang eksena kung saan hinila ng bantay si Filomena, pinagtawanan ng mga mamimili at pinahiya pa ng manager na si Clarice ay naging laman ng bawat newsfeed. Ngunit higit na ikinagulat ng lahat ay ang sumunod na bahagi ng video, ang pagdating ni Attorney Mervin, ang pagbubunyag ng mga titulo ng ari-arian, at ang katotohanang isa palang silent investor ng mismong kumpanya si Filomena. Grabe, panoorin nyo to, sigaw ng isang vlogger sa kanyang livestream. Kanina lang hinamak ang lola, pero siya pala ang may-ari ng ilang property sa Maynila. At hindi lang yon, silent investor pa siya ng store. Ang sakit sa mukha ng manager, nakaluhod sa harap niya. Ilang minuto lang, umabot na sa libu-libong shares ang video. May mga headline ang mga online news site. Matanda pinagkamalang pulubi, inakusahan ng pagnanakaw. Siya pala ang may-ari ng malalaking ari-arian. Luxury store, napahiya matapos maliitin ang silent investor na matanda. Filomena Rivera, huwaran ng kababaang loob at matatag na babae. Samantala, sa bahay ni Leticia, abala ang buong pamilya sa panunood ng balita. Nakapalibot ang mga apo kay Filomena. Bawat isa'y may hawak na cellphone. Ipinapakita ang mga komento at reaksyon online. "Lola, trending po kayo!" Masayang sigaw ni Arman. "Ang daming tao na humahanga sa inyo. Basahin niyo po oh. Sana lahat ng mayaman kasing humble ni Lola Filomena." "Lola, tignan niyo po to." Dagdag ng isa pa niyang apo na si Mariel. May nag-comment, "Nakakaiyak ang ginawa ng manager. Pero saludo ako kay Lola Filomena. Hindi niya ipinagyabang ang yaman niya. Tunay na inspirasyon." Tahimik lang si Filomena habang pinagmamasdan ang mga nakasulat sa screen. Pinisil niya ang kamay ni Arman at mahinang ngumiti. "Hindi ko hinangad na maging sikat. Ang gusto ko lang ay maging payapa. Pero kung magagamit ito para maging aral sa tao, salamat sa Diyos." Hindi nagtagal, napilitan ang luxury store na maglabas ng opisyal na pahayag. Sa isang press conference, humarap si Clarice, halatang hindi mapakali. Kasama ang ilang opisyal ng kumpanya, "Humihingi po kami ng paumanhin sa nangyaring insidente," sabi ng CEO. "Lalo na kay Ginoong Filomena Rivera na hindi lang aming respetadong kliyente, kundi isa rin palang silent investor. Ang nangyaring diskriminasyon ay hindi dapat tularan at sisiguraduhin naming hindi na ito mauulit." Idinagdag pa niya, "Magbibigay kami ng kompensasyon kay Ginoong Rivera, hindi lamang bilang paghingi ng tawad, kundi bilang pagkilala sa pinsalang idinulot sa kanyang dangal." Kinabukasan, nakarating sa bahay nila Filomena ang mga kinatawan ng kumpanya. May dala silang tseke bilang kabayaran sa pinsala. Ngunit higit pa roon, nagdala rin sila ng sulat ng opisyal na paghingi ng tawad. "Ganing Filomena," wika ng isa, "alam naming hindi sapat ang pera para burahin ang nangyari. Pero sana'y tanggapin ninyo ito bilang tanda ng aming pagkilala at pagsisisi." Ngumiti lamang si Filomena. "Ang pera, madaling kitain. Ang respeto, mahirap. Sana ang aral na ito ay hindi lang manatili sa akin, kundi magsilbing gabay sa lahat ng empleyado ninyo. Huwag niyong kalilimutan na ang bawat taong pumapasok sa tindahan ay may dignidad, may halaga, anumang suot niya."
Mas lalo pang naging inspirasyon si Filomena sa kanyang pamilya. Ang mga apo niya ay hindi mapigilan ipagyabang ang kanilang lola sa kanilang mga kaibigan at kaklase. Class, kilala niyo ba yung lola sa viral video? Proud na kwento ni Arman sa kanilang paaralan. Lola ko yun. Talaga? Grabe, ang swerte mo, ang bait niya. Grabe, sana makilala namin siya. Umuwi si Arman na may bit-bit na mga liham ng paghanga para kay Filomena. May mga batang nagpadala ng sulat, Lola, sana maging katulad din namin kayo, matyaga at mapagpakumbaba. Hindi napigilang mapaluhan ni Filomena habang binabasa ang mga sulat. Hindi ko akalain na darating ang panahon na may mga batang matututo mula sa buhay ko. Kung ganyan ang epekto, sulit lahat ng sakripisyo. Naging paksa rin siya sa iba't ibang programa sa telebisyon at radyo. May mga host na nagsabing kung mayroon simbolo ng kababaang loob at katatagan, si Lola Filomena yon. Maraming guro ang ginamit ang kanyang kwento bilang halimbawa sa klase tungkol sa values education na huwag manghusga ng tao base lamang sa panlabas na itsura. Lola, anong ng kanyang apo? Hindi ba kayo galit sa kanila, lalo na kay Clarice? Hindi ako galit, sagot ni Filomena, malamig ngunit puno ng tabaitan. Dahil ang galit walang patutunguhan, mas mabuting iwan ko silang may daladalang aral. Ang pinakamabigat na parusa para sa kanila ay ang konsensya na dala nila habang buhay. Hindi nagtagal, maraming tao ang nagsimulang dumalaw sa kanilang bahay. Hindi para manghingi ng pera, kundi para humingi ng payo. May mga kababaihan mula sa baryo na naglakbay papunta sa Maynila upang makita siya. Lola Filomena, sabi ng isa, paano niyo po nagawang manatiling mapagpakumbaba kahit mayaman na kayo? Ngumiti si Filomena, hinaplos ang kamay ng babae. Dahil alam kong ang kayamanan, hindi madadala sa hukay. Pero ang kabutihang na iniwan mo sa kapwa, iyon ang tatagal kahit wala ka na. At mula noon, naging mas malawak pa ang epekto ng kanyang kwento. Ang insidenteng nagsimula sa kahihiyan ay nauwi sa isang pambansang aral. Sa social media, ang mga tao ay nagkomento ng, tandaan, huwag manghusga batay sa itsura. Maraming netizen ang nag-viral na may sariling caption, maging katulad ni Lola Filomena, mapagpakumbaba ngunit puno ng dignidad. Sa bawat sulok ng lungsod, maging sa mga baryo, naging inspirasyon ang pangalan ni Filomena Rivera. At sa kanyang mga apo, lalo silang naging proud, hindi dahil sa yaman na kanilang mamanahin, kundi sa aral na nakaukit sa puso nila, na ang tunay na yaman ay nasa kabutihang loob, hindi sa damit o alahas na suot mo. Lumipas ang mga linggo matapos ang insidente sa luxury store. At kahit patuloy na pinag-uusapan si Filomena sa social media at telebisyon, nanatili siyang payak. Hindi siya nasanay sa mga kamera, sa mga mikropono at sa mga taong biglang gustong makipag-selfie sa kanya. Para sa kanya, ang lahat ng iyon ay dumadaan lamang, ngunit ang aral ay dapat manatili. Isang araw, dumating si Clarice, ang dating manager ng tindahan na siyang nanguna sa paghamak sa kanya. Nakayuko ito, kasama ang dalawang anak na parehong nasa edad eskwela. Kita sa mukha ng babae ang matinding pagsisisi. Gunong Filomena, umiiyak na wika ni Clarice, wala akong mukhang ihaharap sa inyo. Patawad po sa lahat ng ginawa ko. Pati mga anak ko, nadadamay sa kahihiyan ko. Wala na po akong trabaho dahil sa insidente. Hindi ko alam kung paano ko pabubuhayin ang mga anak ko. Tahimik lamang na nakatingin si Filomena. Hinahaplos ang braso ng apo niyang si Arman na nasa tabi niya. Sa kabila ng sakit na inabot niya, hindi niya magawang magkimkim ng galit. Sa halip, marahan siyang ngumiti at nilapitan ang dalawang bata. Anong pangalan ninyo mga apo? Tanong ni Filomena, nakaluhod upang makapantay sa kanila. Si Miguel po at si Andrea. Mahina ang boses ng batang lalaki. Tila nahihiya. Hinaplos ni Filomena ang buhok ni Miguel. Mag-aaral kayo ng mabuti ha? Dahil balang araw kayo ang magdadala ng pangalan ng pamilya nyo.
At huwag niyong kalimutan na ang tunay na kayamanan ay hindi pera, kundi kabutihan. Nagulat si Clarice nang marinig ang tasunod na sinabi ni Filomena. Attorney Mervin, aniya, gusto kong paglaanan ng scholarship ang mga batang ito at pati na rin ang mga anak ng ibang staff na nanapi sa akin noon. Hindi dahil deserve nila, kundi dahil gusto kong patunayan na ang kabutihan ay mas malakas kaysa sa panghuhusga. Nanlaki ang mata ni Clarice at napaluha siya. Gung Filomena, hindi ko po alam kung paano ako makakabawi. Napakabuti niyo. Huwag mo na akong tawaging Gung Filomena. Sagot ng matanda, nakangiti. Lola Filomena na lang. Mas mabuti iyon. Simula noon, naging mas malawak pa ang impluensya ni Filomena. Gumamit siya ng malaking bahagi ng kanyang yaman hindi para magpakita ng karangyaan, kundi para magtayo ng mga scholarship program, feeding program sa mga bata sa lansangan at maliit na klinika sa baryong pinagmulan niya. Lola, bakit hindi niyo nalang bilhin ang pinakamahal na bahay at mamuhay ng marangya? Tanong minsan ni Arman na hindi pa rin makapaniwala kung paano niya napapanatili ang kasimplehan sa kabila ng kayamanan. Ngumiti lamang si Filomena. Apo, mas masarap matulog sa bahay na alam mong may natulungan kang tao kaysa sa mansyon na puro ginto pero wala namang kabutihan. Hindi ko kailangan ng palasyo para maging payapa. Maging ang mga dating kumukutya sa kanya ay natutong humanga. Ang mga kapitbahay sa Maynila na minsan ay tumatawa kapag nakikita siyang nakatsinelas sa mall, ngayoy lumalapit upang magmano at magpasalamat. Sa kanyang huling mga taon, nagsimula siyang magsulat. Araw-araw, hawak ang isang lumang ballpen at kwaderno, isinulat niya ang kanyang pinagdaanan mula sa kanyang kabataan sa baryo, sa pagpitinda ng gulay, sa pagkamatay ng asawa, sa pagsubo ay Domingo, hanggang sa tagumpay na kanyang natamasa. Bakit niyo po sinusulat lahat, Lola? Tanong ni Andrea, anak ni Clarice, habang tumutulong mag-abot ng papel. Dahil balang araw baka makalimutan ng tao ang pangalan ko, pero ayokong makalimutan nila ang aral ng buhay ko. Gusto kong may mabasa sila at maalala na kahit gaano kahirap, may pag-asa pa rin. Tinulungan siya ng kanyang mga apo sa pag-type ng kanyang mga isinulat hanggang sa mabuo ang isang librong pinamagatang Ang Tunay na Kayamanan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa duyan sa labas ng bahay, kasama ang kanyang pamilya, tumingin siya sa langit na puno ng bituin. Lola, ano ang pinakamahalagang natutunan niyo sa buhay niyo? Tanong ni Arman. Mahinang ngumiti si Filomena, nakatitig pa rin sa mga bituin. Na ang tunay na yaman ay nasa kabutihang puso, hindi sa panlabas na anyo. Dahil ang ginto, nawawala. Ang pera, nauubos. Pero ang kabutihan, kahit mamatay ka, mananatili sa puso ng mga taong natulungan mo. Tumahimik ang lahat. Ramdam ang bigat ng kanyang salita. Sa gabing iyon, naiwan sa hangin ang kanyang tinig, na parang dasal na inuukit sa kanilang mga puso. Makalipas ang ilang taon, na maalam si Filomena sa edad na 87. Payapa siyang pumikit, napapalibutan ng kanyang pamilya. Sa kanyang libing, dumagsa ang daan-daang tao. Hindi lamang mga kamag-anak, kundi mga batang pinag-aral niya, mga pamilyang tinulungan niya, at mga taong minsan niyang tinuruan ng kabutihan. At sa gitna ng mga luha, may isa lamang mensahe ang lahat. Si Lola Filomena, ang babaeng pinagtawanan at hinamak, ngunit naging huwaran ng kababaang loob. Ang kanyang iniwang aral, ang tunay na yaman ay nasa kabutihang puso, hindi sa panlabas na anyo. At iyon ang kwento ni Filomena Rivera, hindi lang bilang negosyante, hindi lang bilang silent investor, kundi bilang isang ina, lola, at huwarang tao na nag-iwan ng pamana ng kabutihan sa bawat puso na kanyang nahipo. At dito nagtatapos ang kwento ni Lola Filomena, isang patunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita sa damit o alahas na suot mo, kundi nasa kabutihang loob na ibinabahagi mo sa iba.
Kung natapos mo ang istoryang ito, i-comment mo ang salitang kabutihan bilang paalala na ito ang pinakamahalagang yaman na maaari nating iwan sa mundo. At syempre, huwag kalimutan na mag-subscribe para sa mas marami tang istoryang kapupulutan ng aral. Anong part ng kwento ni Lola Filomena ang pinakatumatak sa'yo?